Hello, sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat and Happy New Year mga kapatid. So, um, this past few days ay hindi po tayo nakapag-record ng ating morning devotion dahil na meron tayo flu. So, hindi ako makapagsalita ng maayos kasi baradong-barado yung ilong ko. But praise the Lord, we are back. At ang ating morning devotion po ngayon ay pinamagatan pong New Year, New Priorities. So, ang verse po natin ay mula po sa Ecclesiastes 9 verse 10. Ang sabi po, "Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom." Amen. Sabi po dito sa ating Our Daily Bread ng author, "I've always wanted to learn how to play a cello. But I've never found the time to enroll in a class, or perhaps more accurately, I haven't made the time for it. I had thought that in heaven I could probably master that instrument. In the meantime, I wanted to focus on using my time in the particular ways God has called me to serve Him now. Life is short, and we often feel the pressure to make the most of our time on earth before it slips away. But what does that really mean? As King Solomon contemplated the meaning of life, he offered two recommendations. First, where to live in the most meaningful way we can, which includes fully enjoying the good things God allows us to experience in life, such as food and drink. Sa Ecclesiastes 9 verse 7, sabi po, "Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do." And clothing and perfume sa verse 8. Sabi po dito, "Always be clothed in white, and always anoint your head with oil." Sa verse 9 naman, marriage. "Enjoy your life with your wife whom you love. All the days of this meaningless life that God has given you under the sun, all your meaningless days. For this is your lot in life, and in your toilsome labor under the sun." So, and all of God's good gifts, which might include learning how to play a cello. His second recommendation was diligent work in verse 10, yung nabasa nga po natin, "Whatever your hand finds to do it with all your might. For in the realm of the dead where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom." Life is full of opportunities, and there is always more work to be done. We're to take advantage of the opportunities God gives us, seeking His wisdom on how to prioritize work and play in a way that uses our gifting to serve Him. Life is a wonderful gift from the Lord. We honor Him when we take pleasure both in His daily blessings and in meaningful service. So we can both enjoy God's blessings and be a blessing to others. Amen. So, New Year. Marami tayong mga New Year's resolution. Ano po? Marami tayong mga plano. Marami tayong mga nais gawin. May mga bucket list pa ang iba kung anong gagawin nila for this New Year. Ito nga yung sa ating author, matagal na niya gustong mag-aral, maglaro ng cello, pero hindi niya binibigyan ng time, ano po. So, sabi nga niya, dito sa Ecclesiastes chapter 9, merong instruction iniwan na instruction si King Solomon, ano po. So, in-explain niya dito na it's okay to enjoy the good things na ibinigay sa atin ng Diyos. So, we eat good food, enjoy natin yung pagkain at inumin, at yung mga material things din na meron tayo, i-enjoy natin. Enjoy natin ang buhay kasama ng ating asawa. At yung pangalawa is to work hard, ano po, to be diligent. So ano daw, whatever your hand finds to do it with all your might. Kung ibigay natin yung best natin, ano po. So, maraming mga times na may mga gusto tayong gawin, pero either hindi natin siya binibigyan ng time or wala tayong courage na gawin, ano po. At
Pagka minsan ang pakiramdam natin ay magiging ano siya, kumbaga parang magiging yung dagdag kaabalahan lang ba sa atin kahit na yun ang desire ng ating puso. So, um, as long as hindi po siya nakakaagaw sa ating paglilingkod sa Panginoon, as long as hindi siya makakaagaw sa oras natin para sa ating family, go for it kasi life is short. At yung mga bagay nga na yan na binigay sa atin ng Panginoon, ibinigay din niya for our enjoyment. Ano po? Ibinigay niya para maranasan natin, ma-enjoy natin habang andito pa tayo sa lupa. Sabi nga dito sa verse 10, in the realm of the dead where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge nor wisdom. So habang andito pa tayo, gawin natin. Kung meron tayong desire na takot tayo na ah, gawin kasi yung lagi tayo may alinlangan, lagi tayo nagda-doubt, go for it. Kasi what have we to lose, 'di ba? Hindi naman din tayo resident nitong earth. Uuwi at uuwi tayo sa ating amang nasa langit. So in case na hindi mag-workout itong mga desire natin, yung mga plano natin, what have we to lose? Meron pa rin tayong pupuntahan, ano po. Maaaring hindi tayo maging successful dito sa lupa, hindi tayo yumaman dito sa lupa. It's okay. Kung mag-fail man ang plans natin, it's okay. Kasi laging may langit tayong uuwian. Ano po. So, let us try yung mga bagay na gusto nating itry as long as hindi tayo magkakasala. Ano po. Yung mga plano na gusto nating gawin, go for it. Uh, as long as lagi nating priority ang ating Panginoon. So may mga plano tayo minsan na masyado tayong natatakot na i-pursue dahil ayaw nating umalis sa ating comfort zone. Ano po? Ang pinakamaganda lang po dyan is lagi po natin syempre isasangguni sa Panginoon. 'Di ba? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So sa lahat ng plano natin, sa lahat ng pupuntahan natin, laging humingi tayo ng wisdom and understanding sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Kanya and let's do our best. Ano po. And if we fail, hindi para sa atin yun, let's try again. At least na-experience natin. Hindi tayo mag-i-spend ng ilang years ng what if na what if tinry ko yun dati, what if pumunta ako dun dati, what if ginawa ko yun dati. At least na-try natin and nakita natin na hindi pala siya para sa atin. Ano po. So, let us have the courage. Lagi natin kasama ang Panginoon. Kaya, wag po tayo matatakot na mag-try. Ano po. Katulad nito, gustong-gusto niya mag-aral ng cello, hindi niya nabibigyan ng time. Hindi niya nabibigyan ng ang dami niyang kaabalahan. Go for it. Bigyan natin ng time na ma-enjoy at maranasan natin yung mga bagay dito sa mundo. Anyway, yun nga, katulad ng sinasabi ko, we are not permanent resident of Earth. Ano po. Ano man ang mangyari dito, meron pa rin tayong maganda at mabuting bahay na uuwian sa piling ng ating Ama sa Langit. So parang dumadaan lang naman tayo dito sa earth, dumadaan lang naman tayo dito sa mundo. So let's make the most of it. Ano po? We can both enjoy God's blessings and still be a blessing to others. Ano po? Hindi naman porke naglilingkod tayo sa Panginoon at nais nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa, hindi, parang wala na tayong karapatan to enjoy the things that we want to enjoy. Ano po. As long as hindi nga po tayo nagkakasala, go for it. Enjoy natin kung anong meron na binigay sa atin ng Panginoon. Be it food, be it drinks or material things, as long as hindi tayo nagkakasala, ano po, let us enjoy. Yung mga regalo sa atin ng Panginoon, yung ating marriage kasama ng ating mahal sa buhay, yan po ay regalo ng ating Panginoon. Let us enjoy. Mag-spend tayo ng time kasama ng ating mga mahal sa buhay. Pero yun nga, laging ang priority natin ang Panginoon. Ano po? Huwag po tayo magpapaalipin sa mga ganitong bagay. They are here, they are given by God for us to enjoy. Hindi para malulung tayo doon at doon na umikot yung ating buhay. Ano po? So, for this new year, nawa lahat po tayo magkaroon ng courage to pursue yung ating mga goals.
lahat po tayo, i-align po natin yung ating mga goals sa kalooban ng Diyos. At nawa ay magkaroon po tayo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na whatever we do, wherever we go, kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. At ano man yung nais nating gawin, let's do our best. Gawin natin yung makakaya natin with all our might, sabi nga. Pinaka-the best pa rin po na maging New Year's resolution natin to spend more time with God. Ayusin po natin yung buhay natin. Manampalataya tayo sa Panginoon, mas lalo tayo lumapit sa Panginoon. Mas lalo tayong magpalago sa ating pananampalataya. Mas maging masigasig tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mas maging masigasig tayo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kasi yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay language of love para sa mga tao sa paligid natin. Kasi ayaw natin na tayo lang ang maligtas. Nais natin na sila rin ay maligtas din. So let us show love first sa ating Panginoon, syempre, and then sa ating neighbors or sa ating mga kapwa-tao, And we can also enjoy all these things na binigay sa atin ng Diyos at the same time, So, New Year, new priorities, new goals, at naanawa po ang lahat ng ating mga goals or plans for this 2024 ay i-direct ng ating Panginoon, or gawin niyang straight yung ating mga path, at nawa yung ating mga plans ay pagpalain ng Panginoon. And of course, nawa yung mga bagay na salungat sa plano ng Diyos ay wag niyang hayaan na mangyari kundi yung kalooban niya pa rin ang masusunod. So, kaya mga kapatid, Happy New Year, and pasalamatan natin ang Panginoon for the past year na binigay niya sa atin ng punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagmamahal, ng katapatan. The fact na andito pa rin tayo, nakatayo, buhay pa rin, is patunay na hindi tayo pinabayaan ng Diyos at patunay na mahal tayo ng Diyos. So for this year, humingi tayo ng tulong sa Panginoon to help us to live this new year for Him, to enjoy His blessings while fulfilling His purpose for our lives. Amen. So, purihin ang Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for this new year, 2024. Salamat na patuloy niyo po kaming sinamahan, iningatan, pinagpala for the year 2023, O Lord. And we pray, Panginoon, that you help us to be better this 2024, Panginoon. Lahat ng aming mga planos, lahat ng aming mga desire, lahat ng aming mga goals, nawa ay kayo po ang mag-ayos, Panginoon. At ang kalooban niyo pa rin po, Panginoon, ang masunod sa aming mga buhay, Panginoon. Help us to prioritize you above all things, Panginoon. And help us, O Lord, na ma-fulfill po yung kalooban niyo sa aming buhay while we enjoy the things that you have given us, Panginoon. Thank you for these things that you allowed us to enjoy, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay nito sa amin, Panginoon, for these mini rewards dito sa mundo, Panginoon. And salamat, Lord, that hindi man namin ma-enjoy gaano ang mga bagay dito sa lupa, we always have this ultimate reward, Panginoon, to look forward to, which is yung makasama po namin kayo sa inyong kaharian one day, Panginoon. And so, Lord, as we go through this life, Panginoon, help us na maibalance po yung aming buhay, Panginoon, to prioritize you and yung mga importanteng mga bagay, Panginoon. At ma-prioritize din namin, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At the same time ay magawa po namin yung best sa lahat ng mga bagay na pinapagawa nyo sa amin, at ma-enjoy din po namin yung lahat ng mga pagpapala or material blessings that you have given us, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at dinadakila. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. God bless you all and Happy New Year ulit.